What is up guys, it's me Captain Paul and welcome back to my vlog. So sa wakas guys, umaraw din. Ayan, so ngayon nagkaroon tayo ng chance para makapag-vlog. Ito, usapang action camera guys. Ano nga ba yung gamit kong action camera ngayon? Dati tayong gumagamit ng GoPro, tapos Insta360 X3. Okay, that's a 360 camera. Ngayon guys, gamit natin is the new DJI Osmo Action 4. So ang DJI known yan for drones, pero meron din silang mga action camera guys. So ito yung current setup natin ngayon. Ito yung ginagamit natin ngayon para sa ating mga vlogs. Sa mga nagbabalak mag motovlog, ito guys, baka mapanood nyo to. Saktong sakto to guys. So yun nga, dati ako naka GoPro. So marami ako naging issue sa GoPro guys, especially yung kanyang audio. Mas magandang gamitin tong DJI Osmo Action 4 para sa motovlog. Kasi mas madali siyang gamitin, mas simple. Tapos maganda yung kanyang audio quality. Built-in mic and with the external mic. Maganda yung kanyang noise cancellation. So very simple lang guys. Ayan. So meron siyang 4K resolution, pwede siyang 2.7K, 1080p, 60 frames per second, pwede siya 120 frames per second, slow motion, meron din siyang hyperlapse, time-lapse. So pwede rin siya mag-shoot ng 10-bit color. So yung mga mahilig mag-color grade, ayan. So magandang features to guys, kasi halos lahat ng mga camera ngayon meron ng gantong features eh. So mas maganda siya pag pinrocess mo sa computer yung kanyang colors. Pero ako naka-automatic lang ako. Automatic colors, automatic white balance, and automatic exposure. Okay, para pagka in-edit mo sa phone, madali na lang siyang gawin. Hindi mo na kailangan na marami pang editing. Okay, usually in-edit ko lang yung mga hindi kailangan na footage. Yun lang naman. Tapos yung konting lighting, konting kulay, saturation, and konting exposure, that's it, 'di ba? Yan. So, ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa ating DJI Osmo Action 4 is yung kanyang noise cancellation, yung kanyang audio quality, even the built-in mic niya, napakaganda guys. Pero pag magmo-motovlog ka, syempre kailangan pa rin ng ng external mic. Okay? Tapos yung mga adapters na compatible sa camera na to, marami rin naman guys. Audio gains natin naka -8. Yun ang maganda sa DJI. Pwede mong bawasan, pwede mong dagdagan yung kanyang audio, depende sa mic na gamit mo. And then naka stereo mode tayo. Ayan. So naka 4K 60 frames per second. Tapos automatic white balance, automatic exposure. So yun lang guys, napakasimple lang. And then, isa pang gusto ko dito sa DJI Osmo Action 4, yung kanyang field of view. Ayan, 155 degrees. So, mas wider pa to sa bagong GoPro Hero 12. Pinalaki yung sensor dito kumpara sa dating Osmo Action 3. So, mas maganda rin yung kanyang low light capabilities. Dahil nga mas malaking sensor. Ngayon, we are cruising, ayan, 70, 80. Mahangin ngayon guys ha, open field to. Ayan. Tignan natin yung kanyang noise cancellation. Ayan. Sobrang mahangin kahit naka full face helmet tayo. Naririnig ko yung ayan, 100 plus tayo, takbo natin. Ayan, tignan natin kung gaano kaganda yung kanyang noise cancellation guys. And kung gaano ka clear yung ating boses kahit na mahangin sa labas. So kahit kasi anong ganda ng iyong video, anong ganda ng resolution ng video mo, kung pangit yung audio, magiging nonsense yung vlogs mo eh. So sa mga previous vlogs natin, naging talagang issue natin yung audio quality na yan, lalo sa GoPro. Pag kasi nababasa yung media mode natin, yun nagkakaroon na ng problema yung ating mic. So ngayon, hindi na natin kailangan ng media mode. Ito, mic adapter lang, direct Type-C sa ating camera. And then TRS mic. Yun, ganun lang. Napaka-easy ng setup guys. And then naka-small rig tayo na cage. Okay, so may mga may mga hot shoe na pwede mo lagyan ng wireless mic, and even yung flash or light, LED light pagka nag-vlog ka ng gabi.
So yun guys, napaka easy lang, napaka dali lang niyang gamitin, napaka user friendly. So marami kayong makikitang mic adapter na binibenta sa online. So beware of the fake ones, yung mga hindi naman talaga compatible dito sa camera na to. At lahat ng accessories ng DJI Osmo Action 3 pwede rin dito. Batteries, ND filter, even the cage, okay na lahat dito. Yung mga chargers nya, pwede yan dito guys, compatible sila. Ayan, so hanap tayo ng coffee shop siguro dito sa may Baliwag. Maganda rin yung small rig cage na nabili natin. Ano siya, aluminum. Medyo may kabigatan pero very durable. So pwede mong palitan yung battery guys kahit na hindi mo na tinatanggal yung mismong cage. Kasi sa mga ibang nakita ko like Telesin and Ulanzi, kailangan mo tanggalin pa yung yung camera sa mismong cage para makapagpalit ka ng battery. Pero this one, meron siyang door opening. So hindi mo na kailangan alisin pa yung camera. Yan, buti naman guys, wala na yung bagyo. Gumanda na yung panahon. Sobrang tirik ng araw ngayon. Ayan. So ito guys, wala na siyang HDR. Tinanggal na yung HDR guys. I think kasama na sa mismong sa mismong video yung HDR. Lalo na sa mga gantong katirik na araw. Pagka walang HDR yung video mo, medyo overexposed siya. Pero ito, na-try ko na siya. Maganda naman yung quality ng guys, video. So ayun guys, isa pang nagustuhan ko sa DJI Action 4, hindi mo na kailangan itanggalin na ng mga gantong screws. Ayan. So meron siyang magnetic mount na may claw, na may parang kamay na nakaipit dito sa ilalim ng camera. At the same time, napakalakas yung kanyang magnet. So kahit na naka big bike ka, sports bike, 'di ba? Kahit nasa expressway ka, talagang napaka kapit nung kanyang magnet. So ayun guys, so kung magpapalit ka ng angle ng camera mo, napaka easy lang. Tanggal lang, wala nang screws, lalagay mo lang dito and that's it. 'Di ba? Very efficient. So hindi mo na kailangang magtanggal dito ng mga screws para lang ilipat yung camera mo. Dahil minsan mahirap din tanggalin talaga, pala na pag maigpit yung pagkakakabit mo. So ito guys, ito yung coffee shop. Ayan, Dear K Cafe. Pasok muna tayo dito guys. Tapos ilipat natin yung ating camera. Ayan. Ito guys, ito yung ating wireless mic. Napakalit lang ng kanyang transmitter guys. Ayan. So pwede mong ilagay sa collar, sa gilid ng helmet, sa cheek pads. Napakalit lang. Pati yung receiver guys, napakalit lang. Tapos napakagaan. Very light. Ito yung ating magnetic mount from DJI. Siyempre, Hank Chin mount. Ayan, shout out. So, napakasimple lang ng ating setup guys, ang ating camera. So, yung mga nagmo-motovlog dyan, ayan, itry nyo guys. Kung medyo problemado kayo sa audio nyo, ayan, try nyo tong Osmo Action 4. Even the built-in mic guys, maganda siya. Try nyo. And then, pwede kayo mag-start muna sa mga mic adapters, gaya nung sa Ramonic na gamit natin guys. Ito. So, ito yung sa Ramonic guys. SR-C2003. Ayan. TRS to USB. Type-C. Ayan. So, around 650 or 700. Ayan. So, and then, after that, kung gusto nyo mag-invest ng mga wireless mic, pwede rin. Ito, try nyo yung mga gantong klaseng setup. So marami ring ibang brand, pero ito kasi medyo budget friendly. At the same time, maganda yung kanyang audio quality. Maganda yung mga reviews niya. Yan. So, ayan, kakape muna tayo guys. Yung ating Aerox. Yan, currently 3.5 Odo, pero fresh na fresh pa rin.
Alright guys, so ito gamit natin itong ating phone pang video. So ito yung setup natin ng ating DJI Osmo Action 4. Naka small rig tayo na metal case or aluminum case. And then ito yung ating wireless mic. Ayan, Holy Land Lark M1. So pwede siyang stereo and mono. And then meron siyang noise cancellation. Then meron siyang 3 volume. Pwede kang high, medium and low. Ayan. Tapos meron siyang ditong USB type C for charging. Ayan guys. So dito, ito yung kanyang adapter. Ayan. Type C. Tapos TRS dito. Yung kanyang transmitter guys. Andito naman yung kanyang transmitter. Ayun. Naka-attach doon sa ating quick release na cheek pads. Tapos naka-dead cut siya. Naka-noise cancellation. Ayan. So ngayon tatry natin guys. Naka ano tayo? Naka low volume lang tayo dito guys kasi medyo malakas talaga ang pickup nito pagka naka medium or high ka. Pag sa motovlog, ano lang, ang settings nyo guys, low volume lang talaga. Pag sa mga indoor or outdoor vlogs na hindi ka kailangan mag motor, pwede kang mag mid or high. Pero pag sa motovlog guys, sa helmet, kailangan low lang. Or else masyadong maraming clippings or static yung ano, yung audio mo. So ayan, ito yung ating settings. Ayan, ayan. Naka zero gain tayo, stereo, and then gawin natin mono. Ayan, naka mono lang tayo. And that's it. Yun lang. So, ngayon tetest natin guys. Ito guys, meron din palang front touchscreen tong ating DJI guys. Ayan. So, pwede mo rin naman gamitin tong gantong setup na motovlog. Naka wireless ka. But make sure lang na hindi ulan. Dahil mahal i-replace yung mga wireless mic kumpara sa mga mic adapters. Decent din naman yung audio guys. Ayan. So, balikan natin yung ating kape. So, ayan guys, ito yung ating footage. Ayan, pag nakaharap sa atin yung camera. So, still naka 4K pa rin tayo. 4K, 60 frames per second. Yung stabilization nating camera guys, meron siyang Rocksteady, Rocksteady Plus. Meron siyang Horizon Balance. Okay, and Horizon Steady. Yung Horizon Steady guys, kahit na ikot mo yung camera 360 degrees, hindi mag-iiba yung kanyang horizon. Yun naman, Horizon Balance, nasa 45 degrees. Yan. So, ito currently, naka-ano lang tayo, Rocksteady, kasi kailangan natin ng medyo ultra-wide na field of view para sa motovlog. Yan, naka-current setup natin ng audio, zero gain, tapos mono mode, tapos low volume dito sa ating receiver. So, ito yung kanyang ano guys, ito yung kanyang audio quality. Tapos naka noise cancellation din tayo. Decent naman yung kanyang noise cancellation guys, maganda rin naman. Okay, even the audio, okay din yung audio. Usable naman yung mga audio ng gantong setup guys. Yun nga lang talaga, ayoko siyang gamitin as my main audio kasi nga pag umulan, masisira to. Okay din naman yung quality ng ating Saramonic eh. So ito magagamit natin to guys, yung ganito setup sa mga indoor vlogs. At so pag nagre-review tayo ng motor, maganda to kasi pwede mong pwede kang lumayo sa camera, pwede kang gumamit ng tripod para nakaharap sa iyo yung camera and still you can have a good audio. And yung mga ganito setup tulad nito, pag naka-mount sa ating motor, yan, meron pa rin tayong magandang audio. Mamaya naman guys, try natin yung sa may chest mount. Yan, pakita ko sa inyo yung iba't ibang settings ng ng kanyang stabilization. Yung Rocksteady Plus, Balance and Steady.
Alright guys, so ito, we are here at Bypass Kapalangan going to Baliwag. So ayun, na testing natin yung mga iba't ibang stabilization ng ating camera. DJI Osmo Action 4. Ayan, Rocksteady, Rocksteady Plus, Horizon Balance, and Horizon Steady. So balik tayo sa ultra wide, Rocksteady, and then 4K 60 frames per second guys. So isa pang maganda dito sa DJI Osmo Action 4 guys, ang tagal nung kanyang battery life. As in, kung di ako nagkakamali, around 160 minutes or 190 minutes. Basta ipopost ko na lang guys, check ko muna. Pero definitely mas matagal siya sa sa GoPro. Malayo yung agwat nila guys. Hindi rin siya nag-overheat kahit naka 4K tayo. Yan, isa pang naging problema ko sa sa GoPro. Pag nag-vlog tayo on the go, syempre pe-press mo lang yung quick shot. And then minsan ayaw niyang mag-record dahil nga nag-overheat. Pero dito sa DJI Osmo Action 4, walang overheat. And then syempre siya, weather resistant, waterproof pagka wala siyang external mic. And then ayun nga, matagal yung kanyang battery life. So yeah, sa mga gustong mag-motovlog, sa mga nagbabalak mag-motovlog guys, ito, try nyo itong DJI Osmo Action 4. Meron din naman Osmo Action 3, okay din yun naman guys. Hindi naman sila nagkakalayo ng video quality and performance, and yung audio quality nila guys. Okay, video and audio quality, I think DJI Osmo Action is one of the best sa market. Okay, and yung compatibility ng mga accessories, marami rin naman. Marami rin siyang available accessories sa market, gaya ng mga mounts, mga ND filters, mga invisible grip. Ayan. So hindi kayo maubusan, mga cage. Okay? So hindi kayo maubusan ng accessories guys. At the same time, hindi siya ganun kamahal. Tignan natin yung combo. May 3 batteries, tapos invisible stick, may mga mounts. It's around 28,000. Okay? Compared to GoPro na nasa 25,000, pero camera lang yun, wala pang accessories. Kung bibili ka ng media mode, mga batteries, aabot din siguro ng mga 30 plus. Okay, so itong DJI Osmo Action 4 is a bang for the buck. Ayan, so try nyo guys sa mga magbabalak mag-motovlog. Ayan, so tapusin ko na yung vlog dito. Again, thank you for watching. Kung di ka pa nakasubscribe, please hit that subscribe button. Isama mo na rin yung notification bell para lagi kayong notified sa aking mga vlogs. So thank you for watching guys. Keep safe and God bless. I'll see you on my next one.